Isa sa mga pinakakilalang kilabot na serial killer na nabuhay sa mundo ay si Jeffrey Dahmer na responsable sa pagkamatay ng 17 kabataang lalaki. Inamin niya ang lahat ng kaso laban sa kanya at nahatulan ng 16 na magkakasunod na habambuhay na pagkakakulong. Habang nakakulong, hindi nagsisi si Jeffrey Dahmer sa kanyang mga krimen at ikinagalit ito ng mga bilanggo na humantong sa kanyang marahas na pagkamatay. Noong umaga ng Nobyembre 28, 1974 siya ay brutal na inatake ni Christopher Scava na umatake rin sa isa pang bilanggo si Jesse Anderson. Paulit-ulit na binugbog sa ulo at muka si Dahmer gamit ang isang 20 pulgadang metal na bakal at ang kanyang bungo ay binangga sa pader. Buhay pa si Dahmer nang matakpuan, ngunit idineklarang patay makalipas ang isang oras. Siya ay 34 na taong gulang. Sa listahang ito, tatalakayin natin ang mga serial killer na nakaranas ng parehong sinapit ni Dahmer sa kulungan. Peter Sutcliffe. Si Peter Sutcliffe, mas kilala bilang Yorkshire Ripper, ay isang English na serial killer na nahatulan sa pagpatay ng 13 babae at tangkang pagpatay sa 7 pang iba. Sa loob ng 5 taong pamamaslam mula 1975 hanggang 1980, tinarget ni Sutcliffe ang mga babae sa gabi. Ilan sa kanila ay mga sex worker at halos lahat ng kanyang biktima ay nilapitan niya mula sa likod, binugbog sa ulo gamit ang martilyo bago sinaksak gamit ang matalim na distornilyador o kutsilyo. Pagkatapos mamatay ang mga biktima, sinira niya ang kanilang mga bangkay. Nag-iwan siya ng matinding takot sa mga babae sa West Yorkshire at mga karatig lugar na nangangamba para sa kanilang buhay. Isang malaking investigasyon ng pulisya ang isinagawa at si Sutcliffe ay tuluyang nahuli noong Enero 2, 1980 isang matapos siyang pahintuin ng mga pulis habang kasama ang isang 24 anyos na prostitute sa Sheffield, South Yorkshire. Nag-plead ng not guilty si Sutcliffe sa 13 kaso ng pagpatay pero umamin ng guilty sa manslaughter dahil sa diminished responsibility. Sinabi niya na may boses sa ulo niya na nagsabing utos ng Diyos na pumatay siya ng mga prostitute. Tinanggihan ng hurado ang depensa niya na patunayang guilty sa lahat ng kasong pagpatay at hinatulan ng 20 sabay-sabay na habambuhay na pagkakakulong. Dahil high profile ang kaso, hindi magiging madali kay Sutcliffe ang buhay sa kulungan. Matapos siya mahatulan, sinimulan niya ang kanyang sentensya sa HM Prison Parkhurst noong Mayo 22, 1981. Bagaman napatunayang nasa tamang pag-iisip si Sutcliffe noong paglilitis, kalaunan ay na-diagnose siyang may paranoid schizophrenia, ngunit nabigo ang mga tangkang ilipat siya sa secure na psychiatric unit. Habang nasa Parkhurst, si Sutcliffe ay malubang inatake ni James Costello, isang 35 anyos na kriminal na may mahabang kasaysayan ng mararahas na krimen. Noong Enero 10, 1983, sinundan ni Costello si Sutcliffe sa isang liblib na bahagi ng hospital wing at inatake siya gamit ang basag na garapon ng kape na dulot ng 4 na sugat sa kaliwang bahagi ng kanyang muka. Kinailangan iyon ng 30 tahi. Noong Marso 1984, inilipat si Sutcliffe sa Broadmoor Hospital sa ilalim ng Section 47 ng Mental Health Act 1983. Gayunpaman, wala ring guminhawa ang kalagayan niya runang noong Pebrero 23, 1986 siya ay inatake sa kanyang kwarto. Si Paul Wilson, isang nahatulang magnanakaw, ay humiling manghiram ng videotape, ngunit sinubukang sakalin si Sutcliffe gamit ang stereo headphone cable. Si Sutcliffe ay nakaranas ng mas malalang pag-atake noong sumunod na taon. Noong Marso 10, 1997 nang gamitin ng kapwa bilanggo na si Ian Kay ang isang panulat bilang sandata at sinaksak si Sutcliffe sa mga mata. Dahil sa pag-atake, nabulag si Sutcliffe sa kaliwang mata at maluba ring nasugatan ang kanan niyang mata.
Lumipas ang 10 taon bago muling inatake si Sutcliffe noong Disyembre 22, 2007 sa bulwagan ng Kainan. Habang pinapanood ng ibang bilanggo, inatake ni Patrick Sureda na nakakulong dahil sa pagpatay sa ina sa pagsakal si Sutcliffe gamit ang metal na kutsilyo. Tinarget ni Sureda ang natitira pa niyang maayos na mata pero tumama ang kutsilyo kalahating pulgada sa ibaba ng kanang mata at tumalbog sa cheekbone niya. Bago nakialam ang mga staff, naiulat na sinabi ni Sureda sa ibang mga pasyente ang kanyang balak na bulagin si Sutcliffe. Sa wakas, natapos na ang paghihirap ni Peter Sutcliffe noong ika-13 ng Nobyembre 2020 nang siya ay namatay sa University Hospital of North Durham sa edad na 74. Namatay siya dahil sa komplikasyon ng COVID-19 at diabetes. Ayon sa ulat, tumanggi siyang magpagamot. Pribadong libing ang isinagawa at kinremate ang kanyang katawan. Jose Antonio Rodriguez Vega ang pumatay sa matatandang babae. Si Rodriguez Vega ay pinanganak sa isang magulong pamilya sa Santander, Espanya. Pinaniniwala ang nilason ng lolo ang lola at parehong marahas na alkoholiko ang ama at nakatatandang kapatid na lalaki. Samantala, ang kanyang ina ay agresibo, dominante at madalas ding maging marahas. Ang galit na bumabalot sa kanyang pamilya ay nagkaroon ng malaking epekto kay Vega. Nagresulta ito sa isang critical na insidente kung saan siya ay pinalayas mula sa kanilang bahay matapos niyang itulak ang kanyang amang naka-wheelchair pababa ng hagdan. Sa edad 20, inaresto si Rodriguez Vega dahil sa pag-atake sa 2 babae at tangkang panggagahasa sa 3 pa. Kalaunan siya ay hinatulan ng 27 taon sa kulungan. Habang nakakulong, hindi siya nagsisi at sinabi niyang ginawa niya yon dahil nababato siya. Dahil sumulat si Vega sa mga biktima upang humingi ng tawad at nakipag-usap din sa kanila ang kanyang ina para sa kanya, nabawasan ang kanyang sentensya sa 8 taon at pinalaya siya noong 1986. Nagkaroon siya ng bagong relasyon matapos silang maghiwalay ng unang asawa. Ngunit nang subukan niyang muling tumira kasama ang kanyang pamilya, tumanggi ang kanyang ina. Ang pagtanggi na yon ay isang bagay na hindi kailanman pinatawad ni Vega sa kanyang ina at sinisi niya ang nangyari sa kanyang mga sumunod na ginawa. Sa pagitan ng 1997 at 1998 si Vega ay nanghalay at pumatay ng hindi bababa sa 16 na matatandang babae na may edad mula 61 hanggang 73 taong gulang sa loob at paligid ng Santander. Pinipipili niya ang matatandang babae dahil sa kanyang ina at nagpapanggap na may trabaho sa bahay nila para makilala sila. Lahat ng biktima niya ay pinatay niya sa pamamagitan ng pagharang sa kanilang paghinga. Pagkapatay niya sa kanila, binubuhat niya ang mga biktima sa kama, ikinukrus ang mga braso sa tapat ng puso at tinatakpan ng kumot. Kadalasan, natagpuan ang kanilang mga bangkay ilang araw matapos silang mamatay. Dahil sa edad nila, agad iniuugnay ang pagkamatay sa natural na dahilan kahit may pasa at senyales ng sexual na abuso. Nahuli si Vega matapos niyang patayin si Julia Paz Fernandez. Nalaman ng pulisya na si Vega ang gumawa ng ipinagawa ni Fernandez sa bahay kamakailan. Matapos maaresto, walang pag-aalinlangang inamin ni Vega na pumatay siya ng 9 na babae bilang pamalit sa kanyang ina at biyenan. Sa investigasyon sa inuupang bahay ni Vega, nadiskubre ang pulang kwarto na may 30 hanggang 40 gamit na itinago bilang alaala mula sa kanyang mga biktima. Nasa 10% ng mga bagay ay hindi pa inaangkin na maaring senyales ng iba pang biktima. Noong 1971 si Vega ay hinatulan ng 440 taon sa kulungan kahit na ayon sa batas ay hindi siya maaaring maglingkod ng higit sa 30 taon. Ang pangkat ng mga forensic psychiatrist na sumuri kay Rodriguez Vega bago ang kanyang paglilitis ay nagbigay ng mabigat na hatol at idineklara na siya ay isang walang pusong psychopath at isang sexual na pervert na may kakayahang makilala kung ano ang pinapahintulutan ng batas at kung ano ang hindi. Wala siyang pakiramdam ng pagkakasala at kulang siya sa habag at hiya. Posibleng gawin niya ulit ito sa hinaharap. Habang nakakulong, pumayag siya sa ilang panayam, palaging sinasabi na mapapatawad siya agad at kikita ng milyon-milyon sa pagbabahagi ng kanyang karanasan. Ang kanyang kayabangan ang naging dahilan kung bakit hindi siya nagustuhan ng ibang mga bilanggo kaya't inilipat-lipat siya mula sa isang kulungan patungo sa iba pa para sa kanyang sariling kaligtasan. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang sa ibang bilanggo na habulin siya.
Noong Oktubre 24, 2002 siya ay sinunggaban at inatake ng 2 bilanggo gamit ang improbisadong kutsilyo matapos siyang akusahan bilang sumbongero. Sa bakuran ng kulungan ni Topa sa kanlurang lalawigan ng Salamanca, 2 araw lang matapos siyang mailipat mula sa ibang bilangguan, ang 44 anyos ay sinaksak ng 113 beses sa isang mabangis na pag-atake. Patuloy pa rin siyang sinaksak kahit na siya ay patay na. Sinubukan mang makialam ng gwardiya, sinabihan siyang, "Lumayo ka, amin lang to." Ayon sa mga umatake, ginawa nila yon dahil si Rodriguez Vega ay isang manggagahasa at batay sa kodigo ng dangal ng mga preso, itinakwil siya. Iminungkahi ng mga ulat sa dayaryo na siya ay nakilala at naging target dahil sa isang crime show na tampok si Vega na nakatakdang palayain sana noong 2008. Noong ika-4 na Agosto 2002, 20 taong gulang na mga batang babae, sina Holly Wells at Jessica Chapman ay nawala mula sa kanilang mga tahanan sa Soham, Cambridgeshire, England. Sinundan ito ng masusing paghahanap para sa mga bata, kung saan sumali ang lokal na residente at tagapag-alaga ng paaralan na si Ian Huntley at itinalaga ang sarili bilang di-opisyal na tagapagsalita ng komunidad. Habang desperadong hinahanap nila ang mga bata, na-interview siya ng mga TV channel, ipinahayag ang pagkabigla ng komunidad at pag-aalala bilang huling nakakita sa bata ng buhay. Sa totoo lang, alam niya ang kinaroroonan ng mga bata dahil siya mismo ang pumatay at naglibing sa kanila. Natagpuan ang labi ng mga bata noong Agosto 17 at agad inaresto si Ian Huntley sa pagpatay sa kanila. Nahatulan siya noong ika-17 ng Disyembre 2003 dahil sa pagpatay sa 2 bata at hinatulan ng 2 habambuhay na pagkakakulong. Kalaunan, nagtakda ang mataas na hukuman ng minimum na 40 taong parusa. Ang kasintahan niyan si Maxine Carr, teaching assistant ni Holly at Jessica, ay sinadyang nagbigay ng maling alabay kay Huntley. Nahatulan siya ng 3.5 taon sa kulungan dahil sa pakikipagsabwatan kay Huntley para hadlangan ang hustisya. Ilang araw matapos mahatulan, ibinahagi ni Huntley sa media ang kanyang saloobin tungkol sa posibilidad na gugulin ang buhay sa likod ng rehas at ang takot niya para sa kaligtasan. Sumigaw siya, "Mabubulok ako sa loob ng lugar na ito, mabubulok ako dito, alam ko yon. Dito ko nagugulin ang natitirang buhay ko, habang buhay na akong nakakulong at magdudulot ito ng pahirap." Tama siya, umabot ang galit ng publiko sa kanya pati sa mga bilanggo na kailangang makasama siya sa kulungan. Naging impyerno ang buhay ni Huntley sa loob at tinawag siya ng mga bantay na pinakakinamumuhiyang taong pumasok sa sistemang bilangguan. At isa siya sa humigit kumulang 20 lalaki sa Inglaterra na kabilang sa kategorya ng pinakananganganib na atakihin ng ibang mga bilanggo. Noong ika-14 ng Setyembre 2005 habang nakakulong sa HM Prison Wakefield, inatake si Huntley ng kapwa bilanggo na si Mark Hobson, isang natulang spree killer na binuhusan siya ng kumukulong tubig. Naganap ang pag-atake sa healthcare wing ng kulungan na kinaroroonan ng ilan sa pinakamapanganib na bilanggo sa bansa. Dahil sa mga natamong pinsala ni Huntley sa pag-atake, hindi siya nakadalo sa pagdinig na nagtakda ng minimum na haba ng kanyang pagkakakulong. Pagkatapos ng pag-atake, inakusahan ni Huntley ang mga awtoridad ng kulungan na hindi nagampanan ang tungkulin sa pag-aalaga sa kanya at nagsampa ng reklamo para sa £15,000 na kompensasyon. Iniulat na nabigyan siya ng £2,500 na legal aid upang ituloy ang kanyang reklamo. Noong Setyembre 5, 2006 tinangka ni Huntley magpakamatay sa kulungan sa pag-inom ng maraming antidepressants na naipon niya sa selda niya sa kulungan. Dahil dito, siya ay na-hospital at isinagawa ang masusing pagsisiyasat sa kanyang selda kung saan isang cassette tape ang natagpuan. Naglalaman ang cassette tape ng salaysay ukol sa mga pagpatay na iba sa testimonya ni Huntley sa korte. Akala ni Huntley na magiging kumpisal ito matapos mamatay, kaya sinasabi niyang inamin niya kay Carr na pinatay niya ang 2 bata at balak niyang umamin. Pinigilan siya ni Carr dahil ayaw niyang mawala ang pangarap niyang maging teaching assistant. Ayon kay Huntley, hinimok siya ni Carr na sunugin ang 2 bangkay para mawala ang forensic na ebidensya na mag-uugnay sa kanya sa krimen. Pumayag daw si Huntley na i-record ang kumpesyon para sa kapwa bilanggo na planong ibenta ito sa media pagkalaya niya, kapalit ng antidepressant na ginamit niya sa pagtatangkang magpakamatay. Inilipat si Huntley mula Wakefield papuntang Franklin Prison noong ika-23 ng Enero 2008.
2 taon matapos iyon, noong Marso 21, 2010 nilaslas ang kanyang lalamunan ng nahatulang armadong magnanakaw na si Damien Fox. Kinailangan gamutin sa ospital ang kanyang sugat pero hindi ito nagbanta sa buhay niya. Nag-iwan ang pag-atake ng malalim na hiwa sa kaliwang leeg niya na kinailangan ng 21 tahi. Pagkatapos sinabi ni Fox, "Sana napatay ko siya. Ilang linggo ko na itong pinaplano." Muling nag-apply si Huntley para sa kompensasyon sa mga pinsalang natamo niya sa pag-atakeng ito, humihingi ng 20,000 pounds bilang danyos. 3 beses nang nagtangkang magpakamatay si Huntley at tila determinado siyang wakasan ng buhay. Nakakakuha siya ng tableta sa pakikipagpalitan ng mamahaling gamit gaya ng tabako sa ibang preso. Palaging nanganganib si Huntley sa atake ng ibang preso at nagkakaroon ng sunod-sunod na problema sa kalusugan. Ayon sa mga malalapit sa kanya, halos hindi na makilala si Huntley at mukha na siyang payat na matandang lalaking nawalan ng gana sa buhay. Maaaring hindi na sulit ang buhay niya, pero buhay pa rin siya, di tulad ng kawawang sina Holly at Jessica. Charles Smith. Si Charles Smith, na kilala bilang Pied Piper of Tucson, ay isang kaakit-akit ngunit psychopathic na tao. Isang pandak at mayabang na lalaki na pinupuno ang kanyang cowboy boots ng dyaryo at mga pinatag na lata para magmukhang mas matangkad kaya kakaiba ang kanyang lakad. Na sinabi niyang resulta raw ng isang laban sa mga miyembro ng mafia na nagdulot daw sa kanya ng kapansanan. Gumamit din siya ng lip balm, makeup at nilagyan pa ng peking nunal ang pisingi gamit ang langis ng makina. Upang magmukhang si Elvis Presley, iniangat ni Smith ang ibabang labi gamit ang sipit. Ginamit niya ang alindog at kasikatan niya sa mga dalagita para maisakatuparan ang pagnanasang pumatay sa kasiyahan. Noong gabi ng Linggo, Mayo 31, 1964, biglang sinabi ni Smith sa harap ng kanyang kasintahan noon at kakilala, "Gusto kong pumatay ng isang babae ngayong gabi." Pagkatapos, pumunta ang tatlo sa bahay ni Eileen Rowe, isang estudyante sa high school na dati nang tumanggi sa sexual na paglapit ni Schmid. Pagdating nila, pinaalis ni Schmid ang dalawa, saka matapos siyang gahasain, brutal na pinukpok si Rowe hanggang mamatay. Inutusan niya ang dalawa na tulungan siyang ilibing ang bangkay. Ilang buwan matapos silang mag-date, pinatay ni Schmid si Gretchen Fritz, 16 na taong gulang. Sinakal niya si Gretchen at ang kanyang 13 taong gulang na kapatid na si Wendy noong Agosto 16, 1965 pagkatapos ay inilibing sila sa disyerto. Pagkatapos magtapat sa isang kaibigan at agad namang nagsumbong ang kaibigan sa pulisya kaya naaresto si Schmid. Dahil kamukha niya si Elvis, naging sentro ng media ang kaso at nagpadala pa ng reporter mula Life at Playboy upang i-cover ang paglilitis. Noong 1966 na patunayang nagkasala si Schmid sa pagpatay at hinatulan ng kamatayan. Gayunpaman, nang pansamantalang alisin ng Arizona ang parusang kamatayan noong 1900 at 71 ang kanyang sentensya ay ibinaba sa 50 taon na pagkakakulong. Ilang beses nang mantangkang tumakas si Schmid mula sa kulungan at noong Nobyembre 11, 1972, nagtagumpay siya kasama si Raymond Hudgens, isang triple murderer mula sa Arizona State Prison. Nag-hostage sila ng 4 sa isang ranch malapit sa Tempe, kumain sa Sonic, pagkatapos ay naghiwalay, nahuli at ibinalik sa kulungan. Kakaunti lang ang mga preso na kayang tiisin ang pumatay ng bata at nakuha ni Schmidt ang kanyang karma noong Marso 20, 1975 nang siya ay sinaksak ng 47 beses ng 2 kapwa preso. Dahil sa brutal na pag-atake, nawalan siya ng isang mata at isang bato. At kahit na na-ospital siya, namatay pa rin siya dahil sa kanyang mga sugat. Noong Marso 30, 1975 ninakaw ang bangkay ni Schmidt mula sa Moj. Ngunit kalaunan ay nabawi rin ito ng mga pulis. Pinili ng kanyang ina na ilibing siya sa sementeryo ng bilangguan dahil takot siyang masira ang kanyang lapida sa pampublikong sementeryo. Nagkaroon siya ng katolikong libing sa bilangguan, ngunit ang kanyang bangkay ay wala sa kabaong noong seremonya. Sina Jimmy Ferrer at Dennis Eversole ang 2 bilanggo na pumatay sa kanya. Umamin sila sa second-degree murder sa pagkamatay ni Schmidt at nadagdagan ang sentensya nila sa kulungan. Robert Maudsley. Ngayon, medyo kakaiba itong susunod. Dahil sa matinding panganib ng mamamatay tao, mismong mga tagapamahala ng bilangguan ang nagparusa sa kanya. Si Robert Maudsley ay isang Ingles na nahatulan dahil sa maraming pagpatay.
Noong 1974 sa Wood Green, London, ginapos ni Maudsley ng alambre sa leeg si John Farrell matapos nitong ipakita ang mga larawan ng mga batang sexual na inabuso niya. Matapos ang pagpatay, sumuko si Maudsley sa pulis at humingi ng psychiatric na tulong. Kalaunan, napatunayang hindi siya angkop sa paglilitis kaya ipinadala siya sa Broadmoor Hospital, isang espesyalisadong high-security psychiatric hospital sa Britain na kinaroroonan ng ilan sa pinakamasasamang kriminal ng Britain. Habang nasa Broadmoor, si Maudsley at ang isa pang pasyente na si David Cheeseman ay nagkulong sa isang selda kasama ang isa pang pasyente na si David Francis Maudsley. Si Cheeseman ang nagpahirap kay Francis hanggang sa mapatay ito sa loob ng 9 na oras. Matapos ang insidente, nahatulan si Maudsley ng manslaughter at dinala sa Wakefield Prison. Noong 1978 pinatay ni Maudsley ang dalawang kapwa bilanggo sa Wakefield Prison sa isang araw. Original niyang balak na pumatay ng 7. Si Salney Darwood ang unang biktima, inimbitahan ni Maudsley sa selda, sinakal, sinaksak at itinago ang katawan sa ilalim ng kama. Sumunod, hinanap ni Maudsley ang ikalawang biktima, sinukol si William Roberts at pinatay ito sa saksak. Tinaga niya ang bungo ni Roberts gamit ang improbisadong patalim at ilang beses inuntog sa pader ang ulo nito. Pagkatapos, kalmadong naglakad siya sa opisina ng seksyon, inilapag ang patalim sa mesa at sinabi sa opisyal na kulang ang susunod na roll call. Si Maudsley ay inatulan ng habambuhay na pagkakakulong dahil sa mga pag-atake at inirekomendang huwag nang palayain. Noong 1983, itinuturing na sobrang delikado si Maudsley para sa karaniwang selda. Nagtayo ang mga otoridad ng dalawang selda sa basement ng Wakefield Prison kung saan siya gumugol ng mahigit 30 taon sa solitary confinement. Si Maudsley ang opisyal na pinakamapanganib na bilanggo sa Britanya. Sino ang napakalaking banta sa mga nasa paligid niya, kaya't ginugugon niya ang lahat ng oras niya sa halos ganap na pag-iisa. Ang kanyang hawlang salamin ay kahawig ng ipinakita sa The Silence of the Lambs, kahit na ito ay partikular na itinayo para kay Maudsley noong 1987 taon bago ipalabas ang pelikula. Ang selda ay may sukat na humigit kumulang 55 ng 45 metro at may malalaking bintanang bulletproof na nagpapahintulot ng pagmamasid mula sa labas. Ang tanging mga kasangkapan ay isang mesa at isang upuan na parehong gawa sa pinisil na karton. Ang palikuran at lababo ay nakakabit sa sahig at ang kama ay binubuo ng isang konkretong slab. Isang matibay na pintong bakal ang bumubukas sa maliit na hawla sa selda na napapalibutan ng makapal na akrilik, may maliit na butas sa ibaba para ipasa ng gwardiya ang pagkain at gamit kay Maudsley. Nanatili siya sa selda ng 23 oras kada araw at lumalabas lang para sa 1 oras na ehersisyo. Sinusundo siya ng 6 na opisyal patungong bakuran at bawal siyang makipag-ugnayan sa ibang bilanggo. Walang kapantay ang ganitong pag-iisa sa makabagong bilangguan sa UK. Nabigo si Maudsley na iapela ang kanyang pagkakakulong sa solitaryo at humiling din siyang payagan siyang magpakamatay gamit ang kapsulang cyanide, ngunit tinanggihan din ito. Tinanggihan din ang hiling niya na mag-alaga ng parakit. Sinabi niya, "Ako ay iniiwang mabulok, maging parang gulay at lumuba. Iniwan akong harapin ang aking pag-iisa ng direkta kasama ang mga taong may mga mata ngunit hindi nakakakita, may mga tainga ngunit hindi nakakarinig at may mga bibig ngunit hindi nagsasalita. Ang buhay ko sa solitary confinement ay isang mahabang yugto ng tuloy-tuloy na depresyon. Sa ngayon, 71 taong gulang na si Maudsley at maaari pa siyang mabuhay pa ng 20 hanggang 30 taon ng batid dito. Wala siyang pag-asang makalaya at mananatili siya sa solitary confinement hanggang sa siya ay mamatay.